Magandang araw mga ka-mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat po sa pagpapadala sa akin ng runestone aking tapat na basalyo, shout out po sa iyo, Baron, Dorrance Floor, Aka-ak. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng pag-join at rejoin sa aking teritoryo. Shout out po sa inyo, Baron, Gok. Shout out rin po sa iyo Baron, Rene, Batabat. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan, matapos makuha ng ating bida ang pangkat ng Drake Mercenary Group at mapang ako si Dominic na manungkulan ng tapat hanggang kamatayan sa pudor ni Ghislaine, agad itong nagtungo sa timog para kunin ang isang panibagong lakas na makakatulong ng matindi sa kanya. Pagpapatuloy, ang Count ay agad na pumunta sa silid kung saan nakabilanggo ang kanyang anak na may sapi. Sa pagpasok nito sa pinto agad siyang sinalubong ng harapan ng kanyang anak na may sapak. Matapos noon ay agad itong nagpakita ng isang ngiting nakakaloko, at sumagot na hindi, na ibig sabihin nito na kahit anong gawin ni Count Mowbray ay wala itong magagawa. Ang kanyang anak ay talagang sinapian ng isang itim na aura, mukhang ito na ang aura ni Dark. Binanggit nito ang pangalan na ng Count, at sinabi na walang puso at kaawa-awa raw ito, at nagsabi pa ito na mas matindi raw na nakakaawa ang kalagayan ng kanyang anak na ito. Bilasan mo pakawalan mo na ako rito, sabi ng isang ito na tunay na talagang wala ito sa kanyang katinoan, na ang mga mata ay hindi na sa tao kundi sa isang elemento na hindi maunawaan na kung ano. Agad na lumapit ang bantay sa kanyang amo, at nagsabi na lumayo-layo raw ng kaunti ang Count at baka makagat siya nito, pero pinigilan lang siya ng Count. Napakahina, gaano ba kainai ang utak mo at nagawang pasukin ng isang masamang elemento ang isip mong iyan? Sabi nito na napabuntong hininga na lang sa sinapit ng kanyang anak. Sumagot naman ang anak na may sapi, na dahil raw sa kanyang ama kaya ito nagkaganito, dahil hindi raw siya tinarato nito na parang tao, kaya naging parang isang halimaw na siya. At muli pang nagsalita ang anak na may sapi, na ang sabi, lahat ay kasalanan mo, ikaw ang may kagagawa nito, dahil sa iyo kaya ako nagkaganito. Sabi ng itim na elemento para lang wasakin ang isipan rin nitong si Count. Sabi naman nitong si Count, maghahanap ako ng ibang katawan para sa iyo, at palalayain na kita tulad ng gusto mo, basta umalis ka na sa katawan ng aking anak. Sabi ng Count sa itim na elemento sa katawan ng kanyang anak. Matapos noon, ay umubo-ubo pa ang isang ito na may ngiti sa kanyang mukha, na parabang ng osar ang makong na ito. At nagsabi, manigas kang kumag ka, hindi ako aalis rito, sabi nito, na agad namang nagpantig ang tenga nito sa kanyang narinig. Muli pa itong nagsalita, na hinding-hindi siya aalis, kasi ang may-ari raw ng katawan na kinalalagyan niya ngayon ay nagsabi na huwag raw siyang iwanan nito. Dahil doon, nagulat ang isang ito, hindi makapaniwala sa kanyang narinig na mismong ang kanyang anak ang humiling sa itim na elemento na pasukin ang katawan niya. Kaya dito ay nasaktan at naiinis na ang isang ito, na hindi na makakalayo pa si Edwin sa itim na elemento. Walang anumang kapangyarihan ang may kakaya ng tulungan ang kanyang anak, kahit ang divine power, o mahika, ay hindi magawang alisin ang itim na elemento sa katawan ng kanyang anak. Nagawa rin itong si Count Mowbray na hamuli ng isang Dark Mage para lang tulungan ang kanyang anak, pero wala ring magawa. Kaya napapatanong ang ama sa kanyang sarili kung wala na ba talagang ibang paraan para mapalayas itong itim na masamang elemento na ito sa katawan ng kanyang anak, dahil hindi na niya nagugustuhan ang sinapit ng kanyang nasa sakupan dahil rito. Dahil roon, umalis na ito ng nasabing silid, lumabas, at magtatanggo na sa lugar kung saan makikita niya ang ating bida. Pagkalabas nito, sinalubong siya ng kanyang dalawang tauhan, at nagbigay ulat na may isang maharlika ang nais na makausap raw siya. Dahil sa sama ng loob nito at nawala sa mood, nag-utos ito na paalisan raw ang bisita at ayaw muna niyang makipag-usap kahit kanino ngayon, sabay hakbang nito paalis. Kaya lang hindi pa ito nakakalayo ay napahinto ito sa narinig, dahil sinabi ng kanyang tauhan na ang bisita raw ay isang exorcist, o nilalang na may kakaya ng magpalayas ng mga masasamang elemento na sumanib sa katawan ng isang tao. Dahil doon, nanlaki ang mga mata nito, pinagpawisan ng malapot. Iyon ay dahil nagkaroon siya ng kahit nakatiting na pag-asa para sa kanyang anak na si Edwin. Kaya walang ano-ano'y nagpakita kaagad ito sa ating bida para harapin ito at makausap. Dito ay nagpakilala si Ghislaine na siya raw si Count Dudley, na mula sa silangan,
muli na namang nagpanggap itong ating bida na kung sino para lang makuha nito ang kanyang gusto kapalit ng tulong na ibibigay niya. Nagsalita si Ghislaine, "Nabalitaan ko na si Prince Edwin na inyong anak ay naghihirap ngayon sa karamdaman sa utak, maaari mo ba akong pahintulutan na matignan siya at magamot?" Tanong nitong si Ghislaine, na hindi nakapagsalita itong si Count Mowbray. Nagulat ang isang ito sa kanyang narinig, kaya napatanong, "Ang sabi mo ay gagamutin mo ang sakit sa utak ng anak ko pero ang pakilala mo ay isa kang exorcist. Anong pinagsasabi mo? Pinaglalako mo ba ako?" Tanong nito. Dito ay ngumit itong ating bida at nagsabi, kapag ang isang tao ay nawala na sa kanyang katinuan na para bang baliw na, kadalasan ng mga tao ay sinasabi na sila ay sinapian na ng masamang spirito. Tama ba ako? Tanong nito sa Count na para bang sinasabi nito na pati si Count ay nababaliw na rin. Dito ay agad na naunawaan nitong Count kung anong sinasabi ng ating bida, kaya napahawak na lamang ito sa kanyang noo, dahil kahit anong ingat niya itago ang katotohanan, nakarating na pala ito sa iba. Kaya napatanong si Count Mowbray, "Saan mo nalaman ang patungkol sa karamdaman ng aking anak?" Sumagot si Ghislaine na hindi na raw mahalaga kung saan niya o paano niya nalaman ang patungkol rito. Ang mahalaga raw ay may kakayanan siyang palayasinan ng masamang elemento sa katawan ng kanyang anak. Muling nagtanong si Count Mowbray, "May kakayanan ba raw ang ating bida na gumamit ng divine power o mahika?" Nasabi naman ni Ghislaine na wala raw siyang ganong kakayanan, pero alam na alam raw niya ang kalagayan ng anak ni Count Mowbray. Sabi pa ni Ghislaine, "Ang simptomas ba ng iyong anak, ang kanyang mga mata ba ay nagkulay itim na, at may lumalabas na itim na aura sa paligid niya?" Tanong nito, na ganun nga ang nangyayari ngayon kay Edwin. Dahil doon, nanlaki ng gusto ang mga mata ng isang ito, dahil natumbok ni Ghislaine ng tunay ang sitwasyon ng kanyang anak, bagay na hindi pa niya pinapakita sa ating bida. Kaya napatayo agad ito sa kasabikan, at nagtanong na talaga ba raw na alam ni Ghislaine ang kalikasan ng nilalang na pumasok sa katawan ng kanyang anak. Nasabi lang ni Ghislaine na isa raw iyon na nilalang na matagal nang nabubuhay sa mundo ng mga tao, hanggang ganun lang raw ang pwede niyang sabihin ngayon. "Ano, pahihintulutan mo ba akong matignan at mapagaling ang iyong anak sa paraan na alam ko?" Tanong nito na may isang ngiti na para bang nakakatakot ang sasapitin ng itim na elemento sa katawan ni Edwin. Dahil sa mga sinabi ni Ghislaine, ang Count na ito ay napahakbang ng bahagya pa atras, dahil hindi ito makapaniwala sa taong nasa harapan niya ngayon. Nagtanong pa ito, "Anong kapalit ang kailangan mo sa akin?" Sabi naman ng ating bida, "Pag nagawa kong mapagaling ang anak mo saka ko na sasabihin kung anong gusto ko, huwag kang mag-alala dahil hindi naman ganun kabigat ang hihilingin ko sa iyo," sabi nito. Nagtanong pa uli si Count Mowbray kung gaano raw katagal ang gamutan, sabi naman ni Ghislaine na tatagal raw ito ng ilang mga araw, dahil hindi madaling magpal-ayos ng masama at itim na elemento, nakakapagod raw at napakadelikado. Nagtanong pa uli ang Count kung ano ang mga kailangan ng ating bida, nasabi naman ni Ghislaine na wala na siyang ibang kailangan pa dahil dala na niya ang lahat ng bagay para palayasin ang itim na elemento sa katawan ni Edwin. Dahil doon, natahimik na lamang ang isang ito. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, kinakabahan, kasabay na umaasa na mapagaling nga ang kanyang anak. "Mahusay, sige pinahihintulutan na kitang gamutin ang aking anak," na nagulat si Belinda na ganun-ganun lang ay pumayag na si Count Mowbray. Sabi naman ng isang ito, "Pag nabigo ka, hindi ko hahayaan na makaalis ka sa lugar na ito ng payapa." Pagbabanta nito sa ating bida, iyon ay dahil maaaring mamatay ang kanyang anak sa gagawin ni Ghislaine, at baka rin ay ipagkalat ni Ghislaine ang patungkol sa anak nitong si Edwin na may sapi. Kaya lang, kilala natin itong ating bida, talagang walang inuurungang laban ito, kaya sumagot ito na tinatanggap niya ang hamon na may ngiti sa kanyang labi. Tumayo na itong si Ghislaine, at nagsabi na walang sino man ang pwedeng umakyat sa silid ni Edwin, tanging siya lamang at ang kanyang kasama na si Belinda ang pwede sa loob para mapaalis ang masamang itim na elemento. Sabi pa ni Ghislaine, "Tandaan mo ito ng maigi, pag hindi mo sinunod ang utos ko, at may nangyari na kung ano, posibleng malagay sa kapahamakan ang buhay ni Prince Edwin." Babala ng ating bida, na ganun na nga ang nangyari, naglakad na si Ghislaine at Belinda papunta sa silid kung saan naruroon si Edwin, na talagang ang daan patungo rito ay napakadilim. Heto na nga, naririto na si Ghislaine, nasa harapan na niya ngayon itong prinsipe na si Edwin, na may sapi ng itim na elemento, at tunay na wala nga ito sa kanyang sarili.
Nanlaki ang mga mata nito na nakatitig sa harapan kung saan naruroon ang ating bida, at sabay nagtanong kung sino raw ang mga ito. Dito ang mga daliri ni Ghislaine ay pinagagalaw na niya, na para bang makakatikim ng bagbog itong si Edwin sa kanya, ano kayang gamutan ang gagawin nito? Sabi nitong si Ghislaine, sino ako? Ako lang naman ang nilalang na magpapagaling sa iyo. Sagot nito na nag-inat-inat na ng kanyang kamao, habang dala-dala ni Belinda ang mga isang bag na naglalaman ng mga kagamitan para gamutin si Edwin. Dahil sa sinabi ni Ghislaine natawa na lamang ang makong na ito, at nagsabi, ano? Gagamutin mo ako, isa ka bang pari? Tanong nito na nakangisi, walang kwenta, walang saysay ang mga gagawin mo, ako ay isang makapangyarihang nilalang na hindi tinatablan ng divine power. Sabi nito na para bang lumabas sa katawan ni Edwin ang Pokemon na si Gastly, mukhang ito na nga ata ang inaantay natin na si Dart na magiging lakas ng ating bida. Sabi pa ng isang ito, wala kang magagawa sa akin, kahit anong ritual pa ang gawin mo hindi tatalab yan, nagsasayang ka lang ng oras, sabi nito na talagang tumatawa pa ng malakas. Kaya lang ang tawa na iyon ay biglang naputol, iyon ay dahil may isang bakal na kamao ang tumama sa kanyang mukha ng napakalakas, na agad nagpasirit ng dugo mula sa mukha nito. Napakalakas, ito ang unak gamot na pinatikim ni Ghislaine kay Edwin para palayasin ang itim na elemento, talsak ang makong papunta sa pader, hindi raw pala uubra ang ritual ng ating bida. Bagsak ang makong na ito, at hirap na hirap tumayo, nagtataka, bakit raw siya sinuntok. Naguguluhan ang alam niya ay gagawa ng ritual, dasal o kung ano pa man si Ghislaine pero bakit raw siya sinuntok nito. Dito ay talagang nasaktan ang isang ito, at ang tanong kay Ghislaine na paano raw ang isang tulad niya na isang spirit ay nagawang makaramdam ng sakit mula sa ginawa ni Ghislaine. Ang ginawa nga ni Ghislaine ay isa sa kanyang pagsusuri kung anong kalagayan ng katawan ng prinsipe, at nalaman nga niya na may itim na enerhiya ang nagpuprotekta sa katawan ni Edwin. Kasabay noon ay pagwisik-wisik ni Ghislaine sa kanyang kamao na parabang nasaktan ito na sumuntok sa isang matigas na bagay, kaya napatanong si Belinda kung napakatigas ba raw ng mukha ni Edwin, at nagtanong rin kung mamamatay ba raw si Edwin sa suntok na iyon. Kaya lang wala ng oras pa na dapat sayangin si Ghislaine, kaya tinawag niya si Belinda at nag-utos na ibigay sa kanya ang mga kagamitan na gagamitin para paalisan ang masamang elemento sa katawan ni Edwin. Walang hiya ka, anong binabalak mong gawin sa akin? Tanong ng evil spirit sa ating bida, dahil nang maramdaman nito ang sakit sa suntok ni Ghislaine kinabahan na ito ngayon sa mga susunod na mangyayari, na si Ghislaine naman ngayon ay kinukuha na ang mga gagamitin nito para palayasin ang evil spirit. Sumigaw pa ito na takot, walang hiya ka, ang katawan na ito na sinuntok mo ay anak ng isang count, sa tingin mo ba makakaalis ka ng buhay sa lugar na ito pag may nangyari na hindi maganda sa katawan nito? Dahan-daang lumalapit ang ating bida, at nagsabi na wala raw kwenta ito, kahit anong sabihin ng itim na evil spirit sa katawan ni Edwin ay hindi niya papakinggan kasi hindi naman daw ito ang may-ari ng katawan, at exorcist raw si Ghislaine nagpapakayas siya ng evil spirit. Heto na nga ang ating bida, walang hiya talaga ito, ang kanyang gagamitin para gamutin si Edwin ay ang parang maliit na palakol o piko na ito, sabi niya, heto ang gagamitin ko sa iyo. Ito ang mag-PayPal sa iyo sa katawan ng prinsipe, sabi nito nang nakangiti pa. Patay na, sabi nitong isang ito, na ang hawak-hawak ng ating bida ay naglalakbay na patungo sa mukha ng isang ito na nakapikit na ang mata nito. Ayun na nga, agad nang tumama ang susunod na gamutan ni Ghislaine rito kay Edwin, sa lakas ng pagkakapalo na iyon, talagang nahawi ang mukha nito at tumalsik ang dugo rito. Hindi pa tapos ang gamutang iyon, dahil pagkapali sa kabila, agad namang pinalo uli ang kabila para pantay ang gamutan. Hindi pa tapos si Ghislaine, dahil kailangang ring masuri nito ang katawan ni Edwin, kaya pinagsusuntok niya ito ng napakaraming beses. Ang talagang ramdam ng itim na elemento ang sakit ng pinaggagawa ng ating bida. Hindi pa ito tapos, dahil gamit ang parang palakol nito, pinukpok pa niya ang ulo ni Edwin, kasabay noon ay palo uli sa mukha nito, parang nag-aararo ng lupa itong ating bida. Dahil sunod-sunod ang pagbabayo nito sa makhang ulo katawan ni Edwin, gustong magsalita sana ng itim na elemento kaya lang hindi niya matuloy-tuloy, kasi sa pool na naman ang mukha niya, kaliwat kanan ang tinatanggap nito, at walang humpay na mga suntok sa katawan ng sunod-sunod na tumatapa sa kanya, sabay palo uli sa ulo nito. Heto ang gamutan na tinutukoy ng ating bida,
ito rin ang dahilan kung bakit nagsabi siya sa ama ni Edwin na bawal ang sinuman na lumapit sa silid ni Edwin, kasi nga maaawa ka sa ginagawa ni Ghislaine dahil parang pinapatay niya ngayon ang prinsipe. Pero ang totoo ay hindi ito mamamatay, iyon ay dahil sa itim na elemento na nagpapakunat ng katawan ni Edwin. Napakalala na ang lagay nitong katawan ni Edwin, pinalo uli ni Ghislaine ang mukha nitong isang ito na tumalsik uli ang dugo mula rito. Sa bawat pala ni Ghislaine ay talagang napapa-array sigaw sa sakit itong itim na elemento. Napakalala na talaga ang tama niya, at nagtatanong ito sa kanyang isip kung hanggang kailan raw ito matatapos, dahil ang sakit raw talaga, gusto na niyang umalis sa katawan ni Edwin sa sakit na kanyang nararamdaman ngayon. Habang pinapalo at bibnabogbog ng gusto ni Ghislaine ang itim na elemento, sabi nito sa sarili na hindi raw matatawag na exorcism ang ginagawa ni Ghislaine, at hindi raw ito exorcist na nagpapal ayes ng mga evil spirit, dahil mukha raw itong matador o mamamatay tao, para raw siyang kinakatay nitong ating bida. Tama na, parang awa mo na, ayaw ko na, sigaw nito, pag makakaawa niya kay Ghislaine, ayaw na niya ng ganitong gamutan na ginawa ng ating bida. Dahil doon, natigilan ang ating bida, hindi makapaniwala sa kanyang narinig, ganun rin si Belinda, aba effective nga kamahalan ang gamutan mo. Sabi pa ng isang ito, hindi ito maaari, sabi nito, na ngayon ay nagising na si Edwin sa pagkakatulog nito, kaya parang lalabas na siya sa katawan ng prinsipe. Ayun na nga, sumigaw ito ng napakalakas, ama iligtas po ninyo ako, sigaw nito ng napakalakas, na umiiyak ngayon at takot na takot sa nilalang na kamakatay sa kanya. Dahil doon napangiti itong si Ghislaine, aba gising ka na pala, sabi nito na tagumpay siya sa gamutang na ginawa niya, talagang napal ayes niya ang evil spirit. Sabi naman ni Belinda, tulad ng inaasahan, napakahusay talaga ninyo kamahalan, sabi naman ni Ghislaine habang hawak-hawak pa ang kadena. Belinda pakibantayan muna ang isang ito. Sabi nito, na punong-puno ng dugo ang katawan ni Edwin, ganun rin ang sahig kung saan nakatayo ito. Naglakad ng bahagya si Ghislaine pasulong dahil sa unahan ay naruroon ang itim na evil spirit. Sabi nito, kainis ka, kung kailan nakahanap ako ng katawan na hindi pumapalag sa akin, saka mo ginawa ito. Walang hiya ka, sinira mo ang mga plano ko. Sabi nito na mukhang ito na nga talaga si Dark na inaantay natin, meho kakaiba ang itsura kumpara sa ibang manhwa natin na sila Wrath at K-Ram, pero mas okay ta. Dito ay sumagot itong si Ghislaine, bakit ba, may problema ba tayo? Kung galit ka, pasok ka lang uli sa katawan ng prinsipe, panghahamon nito. Sumagot ito, sa oras na umalis na ako sa katawan ng isang tao hindi na ako makakapasok pa uli sa parehas na katawang iyon, sabi nito. Galit na galit ngayon ang itim na nilalang na ito, hindi talaga siya makapaniwala na ang isang nilalang na hindi naman pari, hindi rin sa lamangkero ay nagawang palayasin ang isang tulad niya, at kapag hindi raw siya nakahanap kaagad ng katawan tiyak na mawawala siya sa mundong ito. Kaya hindi hahayaan nito na tuluyan siyang maglaho sa mundong ito, at may kung anong pumasok sa isipan niya, nakita niya ang katawan ng ating bida. Ikaw, maganda ang katawan mo, sabi nito kay Ghislaine, na babae kanyang pasukin ang katawan ng ating bida ngayon. Sinusuri ng itim na elemento ang katawan ni Ghislaine, at alam niya na napakalakas ng katawan ng ating bida, ibang-iba sa katawan ng mahinang katawan ng prinsipe na kailangan pa niyang patibayin para lang tumagal sa ginawang gamutan ni Ghislaine, kaya ang katawan raw ni Ghislaine ang karapat-dapat na pasukin niya, ito ang magandang tirahan raw. Nang marinig iyon, nataranta itong si Belinda, ano? Ang evil spirit na iyan ay sasapian si Young Master, takot na sabi nito, iyon ay dahil mahinang katawan pa nga lang ni Edwin ang sinaniban nito ay hirap na si Ghislaine pasukuhan ito, paano pa kaya kung isang malakas na nilalang ang pasukan ng itim na elemento, paano kaya mapipigilan nila Belinda ito pag nagwala? Sabi ng itim na elemento, hindi mo ibibigay kaagad sa aking ang katawang iyan, pero huwag kang mag-alala, dahil sa oras na makuha ko iyan mas magagamit ko ng mahusay ang potential ng katawan mo kaysa sa ginagawa mo ngayon, sabi nito na may kakayanan siyang ilabas pa ang tunay na lakas ng katawan ng ating bida. Dito ang itim na nilalang ay ginagamit ang isa sa kanyang abilidad dahil nga wala itong pisikal na anyo, gamit ang kanyang alala sa nilalang na napakalakas na nakita niya sa panahong inilagi niya sa mundong ito, mag-transform siya sa anyong iyon para kalabanin si Ghislaine. Bata, pasusukuan kita gamit ang katawang ito, sabi ng itim na elemento,
na nag-iibang anya na nga ito ngayon, nakitang-kita ni Ghislaine ang pagbabago ng kalaban. Dito ay meho kinabahan si Ghislaine, bumilis ang pintig ng puso, walang hiya ka, ang anyo na iyan, sabi nito, na pamilyar sa ating bida ang itsura ng nilalang na ginaya ng itim na elemento. Ayun na nga, ang nilalang na ginawa ng itim na elemento ay ang pinakamalakas na swordsman sa kaharian ng Luthania, si Cain Balzac. Ito ang nilalang na madalas kasama ni Raoul, ito ang gagamitin niya para makuha ang katawan ni Ghislaine. Si Dark na nga talaga ang itim na elemento na kalaban niya ngayon, kaya lang ang tanong paano kaya tatalunan ni Ghislaine ang pinakamalakas na swordsman sa buong Luthania, kasabay na taglay pa nito ang lakas ni Dark. Abangan!